May nasampulan kaagad si Pambari 4. Matalino pala ito. Deserve niya na siya ang nanalo kaysa kay Gwen Garcia. Eto, si Karen Davila, supalpal. Matapos tanungin si Pam ng tungkol sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Kasi alam po natin, yung issue na yan ay mapag-usapan po yan dahil malapit na po yung impeachment trial ni Pipi Sara. Eto, yung sagot niya. Well, the Visayas voted Duterte. I saw the numbers. The top 5 senators are all Duterte. Give me the sentiment of Cebu province. Bakit naka-Duterte ang Cebu province? Ano nangyari? Nanalo rin naman si BBM doon. Yeah, I think something happened, for the past 3 years now. People realized that their lives were better off when it was during the Duterte administration. But actually, 2022, Duterte pa rin yung mga Cebuanos, nag-unity. Correct. Kaya they went for BBM. It's because of Inday Sara. In the same manner that I worked with PFP because of Inday Sara. Oo. All right. And so what you're saying essentially, because Mindanao, well, that's expected, went to Duterte in a split race, but I think Visayas was a surprise to many in Luzon when we saw the data. So is the Duterte stronghold in Cebu and the Visayas? How would you describe it? The data would show that from the last elections that nanalo yung Duterte dito. Yeah, nanalo yung Duterte dito sa Cebu. So it shows that talaga yung Cebu ay still a Duterte country. Oo. So I want to ask you, Pando, what do you make of these corruption allegations against Vice President Duterte? I mean, you are from the private sector. We know that in corporate, you have to be transparent. Diba? Corporations will not tolerate any form of corruption. And I believe hindi ka naman politiko talaga. Yeah. Ang background yung mag-asawa. Yung Vice President that does not want to answer how she spent her confidential funds. So ang tanong, how would you support that when you have a different set of values? It's nothing to do with the values, Karen, but it's something to do also with yung iba naman na mga officials, hindi naman talaga din sila nag-declare because it's a confidential funds, no? So we cannot propel her also to talk about it kasi after all, it's a confidential fund. So, I don't know why people are focusing only on her. When others, there are also other, officials in the same situation as her. Pero siya lang talaga yung na-highlight. And somehow, it's also unfair. Correct. Totoo naman Di ba? Siya lang ba ang may confidential fund? Confidential nga. Kaya nga sinasabing confidential, hindi pwedeng i-public talaga kung saan ginamit. May mga pangalan ng tao na hindi dapat malaman. Malay natin kung ginamit yung confidential na yan doon sa mga makakaliwang grupo. Tapos mayroon palang mga tao doon na kakampi natin. Tapos sasabihin, mapapahamak yun. Di ba? Siyempre may mga budget din yun. Ganun ang, ewan ko lang kung bakit kay BP Sara lang. Paano naman yung sa iba dyan? O kay Junior? O bakit ay nung questionin kung saan ginamit? Yun ang matindi. Mas malaki. Yun ang mga malalaking budget na hindi nyo tinatanong saan ginamit. Bakit kay BP Sara lang? Dahil walang mahanap na ibang dahilan or, di ba, maganda po itong sagutan po ni Pambari 4 dyan sa interview ni Karen Davila. Tapos Karen Davila, halata naman, matalino naman to di ba? Alam nyo na, politika po. Kung talagang kung patas talaga, bakit yung iba? Kay Junior, alam nyo ba kung magkano yung confidential fund? Alam nyo ba kung saan ginamit? O bakit di nyo tinatanong kung saan? Confidential nga, di ba? O ito ang sabi po ng mga netizens tungkol po dyan sa pag-interview ni Karen Davila kay Pambari 4. Sabi ni Sweet Sally, Cebu is Duterte country, period. Kasi ang sinabi dito ni Karen Davila, nanalo naman daw si BBM sa Cebu. May unit team nga yun. Yung mga Duterte, sumuporta din po kay BBM noon kasi sa unit team. Nako, alam naman siguro ni Karen Davila yung na yan. Bakit itatanong pa, no? Sabi ni AJ, Andag, huwag mo na ipilit Karen. Tama na paghari-harian ng mga taga-Luzon. Time for Visayas, Mindanao naman. Sabi ni Darling Fajardo, minsan si Karen di nag-iisip sa mga tanong niya. Siguro naman, baka naman pinag-isipan na.
para lamang ay negative sa mga Duterte yung mga tanungan. Hindi natin alam kung kasi yung media alam natin na hindi naman yan basta-basta na magtatanong ng sa kanila lang. Siyempre pinag-aralan din nila yan. Matalino yan si Karen. Ang tanong lang dito, malinaw naman na ang Cebu ay talagang Duterte dyan. Noon pa man. Sabi ni Reyes siya, exactly perfect answer, Miss Pam. Di ba? Supalpal si Karen Davila dyan. Akalain nyo si Karen magaling naman sa politika yan. Maraming alam yan. Tapos masasagot lang ng ganyan ng isang negosyante. At siya na mismo, si Karen na mismo nagsasabi na hindi talaga politicians yung si Pam Baricuatro. Talagang ginulat lang sila bakit natalo si Gwen Garcia. Dahil naman talagang inendorso po ito ng mga Duterte. At alam natin yung Cebu, dyan po inano po yung 20 pitot na bigas. Balita ko meron na daw ngayon. Kasong nasa Kadiwa. Tapos ilang ewan ko lang, ilang tao makakabili lang nun. Tapos ang Kadiwa dito sa Manila, saan? Di ko nga alam kung saan yung Kadiwa dito. Sabi ni Jerry Cantada, very good answer. If you want to open VP Sara confidential fund, then open as well the others. Yun nga. O bakit sa dami-dami ng mga politiko dyan na mayroong confidential fund, si VP Sara lang ang kini-question. Kasi lahat naman ng may confidential fund, hindi talaga natin alam kung saan ginamit. Dahil confidential nga di ba? May mga taong madadamay dyan. May mga taong mga ginagamit nila dyan for investigation, parang ganun. Mabubuking. Hindi naman ay ipapahamak naman ng mga tao na yon. Kaya yung iba dyan, ay sabi nila mayroon daw ba't may mga ganung pangalan. Kaya nga parang hindi makilala kung sino yan. Yan nga, paano nga yung Office of the President? Diba? Mas malaki yun. Mas malaki, pero inilabas ba kung saan ginamit yung confidential fund? Bakit nga talagang si VP Sara o yung Office of the Vice President lang ang hinahanapan kung saan ginamit yung confidential fund niya sa halagang 100 million plus o may 100 million ba yan? Samantalang yung iba dyan, billion ang confidential fund, hindi nyo tinatanong kung saan ginamit. Ba't ang pinag-initan? Ito po kasi, nakita nyo naman, kung sino po yung kumontak na sa Dilawan, nakipagsanib puwersa na sa Dilawan para dyan sa impeachment trial ni VP Sara. Alam nyo na, di ba? May umamin na tinawagan daw ni Lalay. Sanib puwersa na ang Dilawan. Dati yung tagapagtanggol na 1530 vloggers, bumabanat kayo dati. Di ba? Diyan sa mga Dilawan na yan. Ngayon, kakampi nyo na. Dahil, no choice kayo. Di ba? No choice kayo kasi yung amo nyo, ayun doon na, kumakausap na sa Dilawan. Kampi na rin kayo sa Dilawan. Kaya wala kayong paninindigan. Yung 1530 vloggers dyan, pera-pera lang yan.